po. Basahin ko lang po sa Romans 13 verse 1. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos at siyang maglagay sa mga namumuno sa aming Diyos. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon, magandang hapon po. Salamat po sa araw na ito na inyong ikinalaga para po sa sanggunian ng aming barangay. Tinadalagan po namin ang aming kapitan San Angeles, lahat po ng mga kagawad, lahat po ng mga nandito ngayon at ang kapulisan na tutulong po sa aming Panginoon. Gabayan niyo po kami simula sa pagsisimula hanggang mamaya, Panginoon. Alam po namin na gagabayan niyo kami at napakaganda po ng mangyayari sa seminar namin ngayon. Ito po ay para sa kabubuti, ikaasa sa ayos ng aming barangay tungkol sa NA. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Tunay nga po na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming Panginoon. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Akin pong tinatawagan si Police Executive. Magsipo na muna. Akin pong tinatawagan si Police Executive Master Sergeant Ariel Model po. Gaya po ng ating kanina ng ating barangay secretary, isang magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa ngalan ng aming Hepe na sa Police Lieutenant Colonel Jerome K. Raguton na kami po ay binigyan ng pagkakataon ng ating kapitan, si Sir Sunny Agnes, na makapagsagawa po dito ng ganitong aktibidad para po actually, alam po natin, alam po na hindi na ng pulisya na well-prepared na po ang barangay when it comes to public service. Alam po na para po sa inyo yung ganitong paglilingkod. So, gagawin po natin ngayong hapon sa pangulong po ng aming team, kay Ma'am May, para po ma-request lang tayo po sa ating mga kani-kaniyang tutuling dito po sa barangay. Sana po, sa munting kaalaman na i-impart namin sa inyo, makatulong po sana kami para po sa maayos at mapayapang paglilingkuran natin dito sa ating barangay ng Quezon. Ito po, sa ngalan po ng aming Hepe, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating barangay sa Santos. At ngayon po ay akin pong tinatawagan si Police Chief Master Sergeant Nayla D. Guzman. So, isang magandang hapon po, Kapitan, at sa lahat po ng mga po ng sanggunian ng Barangay Dampol 2nd A. So, bago mukha na po. Kasi taga dito ako mes po. Okay po. So, yung nasa unahan po, sila po yung mga, ano po, kapita-pitanga ng mga lupon po ba? Tama po. Okay. So, pag po kayong mahiya, be proud. Kasi kaya kayong napili dyan kasi po kayo ay walang bahid dumis. Pinagkakatiwalaan at pinagmamalaki ng Dampol 2nd A. Okay po. And then, yung pong sumunod ay tanod, mother leaders, and then, ano pa po? Wala na po. Kumbaga, kasi bagong mukha nga, bagong lahat. So, ganun po. Alam ko kung kilala nyo na ako, then yung iba, kilala ko, yung iba hindi. Kahit nasabihin natin taga rito ako, kasi nga po, siyempre, sa panahon. Okay po. So, ganito po, yung sa atin na naman, sabi nga po ni Miss po, refresher lang ito. Alam niyo na po, kasi ito po dito, naglingkuran na eh. Di ba, nagmahiya, kasi siyempre, mahirap po talaga maglingkod, lalo higit. May mga sarili kayong problema, and then, yung problema ng iba, ang i-entertain nyo. Isa po sa pinakamahirap na gawain yan.
And then po, yung iba naman, fresh pa. Sino po ba yung bago dito sa panunungkulan? Pataas lang po kami. Ayan. Okay po. So, ganun din yun. Kahit po sabihin natin bago kayo, malamang alam niya na rin po naman yung mga gagawin. Basta po tayo ay guided lang kung ano po ang nasasaad sa batas at kung ano po yung nasasaad sa concession. Ganun lang naman po ang paglilingkuran po, lalo po nasa government service. Kung kayo naman po nasa private service, ganun din po yun. Pareho lang. Ang importante lang, ginawa mo yung tama, sinerve mo yung tama, at huwag kang makakatan. Yun lang po yun. So ganito po, yung sa mga barangay tanod po, mother leaders ako po. Ang sa atin lang po, kasi po ako ang Women and Children Protection Desk Officer po ng Pulilan Police Station. Okay po, so panguna nga po ng aming hepe, Police Lieutenant Colonel Jerome J. Salguto, patuloy po sa tulong po ninyo. Baga, hindi naman tayo kailangan magsapawan. Tulong po tayo na mapanatili ang peace and order within the municipality at Pulilan. Kami po kasi bilang mga, di po ba, alagad ng batas, law enforcers, buong Pulilan ang sakot namin. Kaya naman po, hari po kayo ng buong Dampol 2nd A. Dampol 2nd A lang ha, bawal pong lumagpas. Halimbawa, kung may pagkakataon kailangan lumagpas, coordination po ang kailangan doon. Kakatok tayo. Kasi po hindi na natin territory po. Pero dahil nga po kami nga po law enforcers, buong Pulilan. So kahit saan po. Pero kakatok pa rin kami. Kasi nga po, syempre, kanya-kanyang barangay, kanya-kanyang hari. O ba? Hindi po kasi lahat naman, basta papasok na. Kailangan po kakatok tayo. Yung po tama doon. Na makipag-coordinate kami kay Kapitan kung sino man po yung officer of the day na hindi po ba naatang para po sabihin o kaya Consi, kaya po sa kung sino na pabutan sa barangay, meron lang po kami kailangan sa inyo. Kasi kadalasan po ganyan, lalo po kung kasama ko ang MSWP, mga social workers po natin, sila Ma'am Haina, sila Ma'am Mel. So, sino po ba yung sa Bausi si Konsihala? Ano? Bukod po kayo Konsihala, sino po sa Bausi? Meron ka bang may assistant ka? Wow. Ganon? Opo. Opo. So, ayaw mo nag-iisa. Gusto mo marami yan. Maraming sasakit ang ulo. Actually, andang po kung sa comparison, sa statistics naman ng krimen, minimal lang po, isolated lang din. Tahimik tayo dito. Kahit po, kung buong Pulilan, in general, tahimik. So, may mga insidente lang po na talagang hindi natin mahawakan. At kadalasan pa sa amin pa bumabagsak. So, tulad po nung nakaraan. Ito ba? So, may, alam niyo po, nakaraan, pero naayos na rin naman po. Lahat naman po kasi ng problema, insidente, maliit o malaki, pwedeng pag-usapan sa barangay. Kahit po yung sa akin, ang lahat po ng sakop ng sa women and children ay special laws. Ibig po sabihin talagang hindi naman dapat nang dumaan sa barangay. Tulad po ng yung Republic Act 9262 o yung BAUSI. Hindi po ba? Hindi po pa talaga pang-barangay yan. Kasi baka mamaya ipagpilitan niya, hindi, pwede na pang-barangay yan. Actually po, hindi talaga. Ginawa po yung batas na yan, particularly para i-handle agad ng PNP o kaya po ng other law enforcers agency. Para po direkta kulong, yun po yun. Pero dahil na po tayo ay merong leniency na iniintindi na natin iba yung both parties. Lalo hindi po kung hindi naman iba sa akin. Parang meron kasi na nag-aaway. Pag tinanong mo, lalo kayong mga lupon, sigurado kilala nyo. Lalo kung taga nito, unless na lang, lipaw po dito sa barangay natin, di ba? Yun po yun. So, kaya nga po, ang nakikiusap ko sa mga bausi ko, kahit po sinong mga barangay officials, kung kayang pag-usapin dito sa barangay, pag-usapin nyo muna. Kasi po, yung bausi, ano po ba yung mga, requisite nun para po sabihin na kailangan magsampa ng kaso ng bausi o RA 9262 isang babae. Ang isang babae po, ang may karapatan ng magsampa ng kaso na yun. Ang sasampahan niya ng kaso ay
asawa niya. Magpunit kaming asawa, dalawang klase yan. Isang legal, isang hindi. No? Okay po, kasal at hindi kasal, mag-asawa po yan. Sa mata natin. Okay po, pero talaga po sa batas, kasal lang. Okay po, and then, boyfriend. Ano po ba? Mag-flee. Or sa madaling sabi, meron pong nangyayaring romantic sa kanila. Kahit po ba sinasabi, minsan lang naman kami nag-date sa hotel eh. Yan doon po yung sinasabi natin, sexual relationship or your dating relationship. Kasama po yan. Pwede pong magreklamo ang isang babae sa kanyang asawa, partner, boyfriend, jowa, beshi-beshi, ng 9262. Ano po yung pwede niyang reklamo? Una-una po, pag sinaktan siya, physically. Sabi naman pong verbal. Sasabihin, hindi dapat lalaki ang sinasabihan niya na dapat kasuot kundi babae kasi babae ang madakdak. Totoo naman yan, in nature. Kasi sabi daw ko, dalawa kasi bibig ng babae kaya daw ko madaldal. Pero, in truth and in fact, ang lalaki mas masakit magsalita kaysa sa babae. Totoo po yan. Mas chismoso sila. Tama ba yan? Totoo po yan. Kasi ang babae, Dito tumututo. Tama nga, sabi niya to. alam natin na common na sa kanila yung dumaldal na ganito, dumaldal na gano'n. Pero sa lalaki, kasi mga lalaki, ano yan eh, pag ba, secretive yan, hindi nagsasalita. Kaya nga po sabi nila, mas gawa ang lalaki kaysa sa salita. Pero pag nagsalita, masakit. Tumiti mo dito tsaka dito. Yun po. Kaya nga po may mga babae na ang nagiging consequence ng verbal abuses ay psychological. Kaya nga po sinasabi may battered wife syndrome. Yung nagagawa na talagang mawala sa sarili, di po ba, magpa-check up sa psychologist or gumanutin na pumatay ng asawa. Yun po yun. Ay po yun po yun, magkakadugtong. And then, in the last but not the least, yung economic abuse. Yun. Tayong mga babae, dahil nga po, ano tayo, sabi nga, women of the 90s ay mga, ano na, familiar na, or hindi na inosente. Kasi may women empowerment na. So, may pera na tayo, di ba? Ang pera ko, ang pera mo, pera ko rin. Di ba? Di ba? Nandiyan na yung, teka muna, hindi lang ako pang bahay. Kung ba, kaya ko rin. Kaya sabi ko, kaya ko rin magpagsabayan sa mga lalaki. Okay po. Kung ang iyong asawa, pinipigilan kayo magkaroon ng karir. Di po ba? Kaya ba magtindahan lang? Kasi siyempre seryoso eh. Di po ba? Kasi siyempre, pag may tindahan kayo, kahit munti lang, mag-aayos kayo, mag-live kayo. And then, may mga lambing-lambing. Ito, hindi naman paglalandi yun, pero lambing lang. Kasi pupuntahan ba kayo ng customer kung kayo yung mga, ano, di ba? Masungit, o kaya naman po, lumuhulas kayo. Di ba hindi? Okay po yun. Kaya hindi kayo pwedeng pigilan ng asawa nyo. Lalo hindi naman damaging. Hindi naman kayo magpupopok, magbebenta na naman. Kundi, yung economic po ninyo, tutulungan siya financial. Pag po ganon, hindi po pwede. Pwede kayong magreklamo. O kaya naman po, si ma'am, may asawa, biglang sa makabilang bakod. Siyempre, mag-demand siya ng support. Kasal man siya o hindi. Ayaw. Pwede po yun. Ano natin? Saan pa tayong kaso? Pero proseso pa rin po. Kaya nga po may mga dumadaan sa barangay na kahit nga po sinasabi ko, hindi naman pang barangay, dumadaan pa rin. Yung pong humihingi ng suporta. Diba? Yung financial support. Kasi siyempre, bilang mga taga-barangay, sasabihin mo, ako sabi babae, sigurado ka na ba? Kaya mo bang buhayin yung mga anak mo? Kung konsensyahin mo pa, ilang ba anak ko?
years and 1. Kasi lalaki, may matigas talaga eh. Papakulong ka lang kala mo ganun-ganun lang makulong. Mahirap po sa loob lang kulungan. Kasi babae naman syempre, sige, kaya na gusto mo. Bana. Pero in the end po, parang barangay pa rin ang court. Tinatanong pa rin kayo ng ilang libong beses. Nakaraan lang October, September, pinabalik ko po sa barangay. Kasi sa barangay sila, ano pa po, yung mga 92, and then po yung rape. Okay po. May mga insidente po tayo ng rape. Though hindi naman po ganun karami, pero alarming pa rin. Kasi po sa buong Region 3, base sa statistics, Bulacan ang pinakamataas ang bilang ng rape cases. Sa buong Region 3 po, ilan tayo, siyang ba tayo na provinces, parang siyang. Kasi mataas pong contributor natin ang bayan dito ay ang San Jose del Monte. Borderline na po kasi yun NCR na po kasi katabi, iba Caloocan. So, iba-iba na po uri ng klase ng tao nandun. Kaya po hindi natin masasabi talaga na hindi maiiwasan or hindi mapipigil. And then po yung houses nila, hindi makatulog dito. Palakihan tayo ng backup dito, di ba? Doon po, palitan. Pero common contributor po ng rape sa atin, yung pong mga kabataan, mga bata, lalaki, na nag-aaya ng inuman. Lalo po ngayon. Kaya nga po nung nasa school ako sa may Berlin, sabi ko po doon sa mga bata ko, kapit na naman, pera, mga masko, di ba? And then po, maraming mga okasyon. Pwede po na legal kasi kasama pamilya. Pwede illegal kasi tumakas kasama yung mga kaibigan. Ito lang naman ako ang nagiging problema dyan. Iinom kayo. Hindi nyo naman sino ang kasamahan nyo. Di ba ba? Kasi siyempre sabi na bata-bata, lalaki, babae. Di ba? Pag lasing na, yun na po ang problema. Di ba? Hindi mo na alam. Yung mga bata ngayon, wala nang paano po ba? Wala nang hindi sa katawan. All out na sila. Kinabukasan, pupunta sa barangay, pupunta sa MS, pupunta sa akin. Ano susumbong? Na-rape po ako. Yung mga mother leaders po. Alam niyo po yung mga magulang dyan na may mga anak na mga teenagers. As much as possible, paalalahanan niyo po yung mga anak niyo hanggat maaari i-monitor. Hindi po kung kaya na nila mag-isa, kaya na nila. Hanggat tayo po ang nagpapakain, na nagpapadamit sa kanila, atin po sila, lalo hindi kung minor de edad. Hindi po totoo yun na, legal age na yan, bahala. Hindi po. Kasi at the end of the day, kasama pa rin po kayo. Di ba? Hindi nyo po patutulungan yung anak nyo. Halimbawa na lang, siya yung biktima. Di po ba? Una pa nga kayong iiyak Di po ba? As much as possible, kaya po natin na ingatan, sabihan sila. Kasi po ang rate, mataas na po yan. 16 years old po, pasok pa rin po sa statutory rape. Ibig po sabihin, inikilala ng batas na ang 16 years old ay batang-bata pa. Wala pa po sa tamang desisyon para mag-desisyon sa okay po, no? Dati po ang statutory, 12 lang itinaas po 16. Kaya nga po yung magkakarelasyon, tapos yung lalaki mas maedad ng 4 years, 5 years, at yung batang babae mas bata na 4 years, 5 years, adult yan. Pag may nangyari sa kanya, at nalaman ng magulang, sigurado, unless na lang po, mag-uusap kayo bilang mga magulang nila. Pero pasok po yun sa rape. Ang rape po, walang piyansa, life imprisonment. Dalawang klase po rape. Yung rape po na merong threat and intimidation na ang ginamit po ay ari. Yan po, life imprisonment. Pag ginamitan po ng ibang bagay, bukod sa ari, daliri, paa, kahit po nung pasok po yun, 200,000. Yan po, may piyansa. Yung madalas dito sa akin, yung mga tanan. Isang gabi, may tumatawag sa, paano ba gagawin ko dini? 15 years old yung tagal na doon sa barangay na yun. Umuwi rin sa kalalakihan, ayaw nang umuwi. Ha?
ko sa'yo. Sabi ko, gawin ko ako yung magiging, yanan. Eh, parang yung putis ko, pwede naman po yung supportahan nila. Kaso susuporta doon yung mga in-laws. Hindi po ba? Walang kakayan. Nagsisipag-aral po pareho eh. Niloloko ka sabi ko, sabihin mo ka ako doon sa magulang ng lalaki. Kung yun nga mo, nanay at tatay ng batang babae, sinusuway niya, lalo ka na, hindi ka naman kadulo. Oh, nasasakit lang ka ulo. Kaya sorry mo yan, sorry mo. Ang pakihirap po, totoo po yun. Baka kung may na-encounter na yung ganyan. Huwag niyo po iba-blacker yun. Ang blacker lang po dyan, nadala sa tanggapan ng barangay, si ganito, si ganon, and then po, i-ano niyo po na, pinatawag ang magulang at iti-turn na over sa magulang. Okay po, kung ibang barangay, patawag niyo po yung magulang, pati po yung barangay officials po ng concern na barangay. Pareho kayong sumasaktak ulo. Huwag niyo pong sosolohin. Pareho kayo nagmo-monitor. And then po, yung mga, yun po, i-endorse nyo rin sa kailangan po kasi ng mga bata ng counseling. Baka po naguguluhan lang sila sa mga buhay nila. Diba? Kailangan po ng counseling. Tapos po may mga yung mga batang pasaway. Meron kami konsehala Rudy. Pero tinapos ko na yung pong mga batang pasaway na minoridiyan, yan po ay mga sa 9344, Juvenile Justice System. Kung may nahuhuli po na 15 years old pababa, hindi po talaga pwede kasuhan. Pero, meron po civil liability. Sino? Yung mga magulang. Okay po, talaan niyo po, kung nagnakaw siya, ano man ang ginawa niya, talaan niyo po, and then po, turn over niyo sa IS. Pero igawa niyo po ng programa, community service, para yun po ang maging parusa niya. Ramdaman niya yung pinakasaksyon. Ano po yun? Community service. Sama yun yung Sabado, kahit anong araw po na kayo ay merong activity sa barangay na hindi naman makakasama sa kanyang pagkatao. Para po ma-realize niya, pati po yung magulang sama niyo. Nang yung magulang, medyo magising na, teka, kailangan ko palang bantayan yung anak ko. Pag naman po, 50 years old and one day, discretion na rin po ng complainant kung sasampahan ng kaso. Kasi po yan pwede na 15 years old and one day hanggang 17 years old, 11 months and 29 days. Inorbilidad yun. Pwede na pong sampahan ng kaso. Actually po, sa istasyon, marami po kami nasasampahan ng kaso na ganyan ang edad. Ang kaso po ay drugs. Drugs. Yun po. Okay po. Basta po ganito lang. Yung mga tanod po, ang pakiusap ko lang sa inyo, pag po meron pong nagsumbong sa inyo, lalo higit, alam niyo naman, minor de edad, yung sinusumbong. Wag na huwag yung kakantiin. Okay po. Kung babae, babae ang mag-handle. Kung lalaki, lalaki mag-handle. Okay po, no? Kung hindi nyo kayang hawakan, patawag nyo yung magulang. Yung magulang ang paakbay nyo. Tara, sumama ka barangay. Basta po, hands off. Maselan kasi to. Alam po, kahit na hindi totoo, pwede kayong gawa ng kwento. Lalo tigil kung marunong po yung minor de edad, kung sanay na. Meron nga po niyan, mga minor de edad na i-encounter namin, dala-dala ng birth certificate. Minor po ako, minor po ako. Kasi nga sanay na. Okay po na. Basta po gano'n, i-treat nyo yung mga mahuhulin yung minor de edad na mga anak nyo. Kung hindi po matapos sa barangay isa, turn over nyo po sa kasi may hinahabol po tayong oras dyan. Kailangan po, kung nangyari ang insidente, minor de edad po ang naka-involve ng suspect, nangyari po alas 6, within 8 hours, kailangan po nagawa na natin ang katyan. Ano yun? Napamedical yun. Dahil turn over nyo sa barangay for records na itapag ang magulang na ipaalit nyo rin sa MSWD yan. Within 8 hours. Pag po tayo ay nagkaroon ng problema doon, huwag sana sisipa. Pero yun po ang rule pagdating po sa 9344. Yun po kaya nga po sinasabi namin, walang kanti. Okay po. At agad alam ng magulang, kahit saan pa kung lupalot po, hindi nyo kontak magulang yung pinakamalapit na kamag-anak
na mag-cater sa kanya. Para po at least, hindi po natin maaari sarili natin na madidisgrasya kayo na pinilit nyo, sinaktan nyo. Kasi right then and there, alam ng magulang, ay, nandito po yung anak nyo, record nyo po yun. Puro po lahat naka-black and white. Lalo na po yung nag-handle po Kasi syempre may mga alang oras ng gabi. Yun po yun. Maselan po ito. Anong nyo agad? Pangalan, edad, taga saan siya, sino magulang mo, contact number, di po ba? Para po at least alam. Kung hindi po, hindi po nila, sabi klaro nila, tawag din po agad sa amin na meron kayong nakuhang bata na ganito, na gano'n. Hindi hanapin natin sa barangay bus, ano ba pangalan ng magulang, para po coordinate tayo sa ibang bayan. Kasi Safe Spaces Act po, yung bawal bastos law, kung naririnig nyo, yung BBM law, bawal bastos law, dapat laging magalang. Sa revised penal code po, talaga kung sa ibang batas natin, pinaparusahan na yan, ang just fixation, yung mapang-inis, mapang-buisit, pero po niyan sakot po ng barangay yan. However, nakita po ng ating mga mambabatas na, teka, level up kayo, mang-inis, hindi lang basta inis yan na pipilinon nyo. Damage na psychologically yung tao. Di po ba? Nagkakatrauma. Lalo ngayon, pag ang biktima ay minor de edad. Yung EQ po ng mga bata ngayon napakababa. Ano yun? Emotional quotient. Puro magagaling ito. Mahihina ito. Yung din Safe Spaces Act, ano rin po yan? Prenap din po, accordingly sa sexual harassment law, yung RA 7877. Kasi po, yung sexual harassment, ang sakop lang po niyan ay tatlong area. Yung WET, W-E-T. Ano po yun? Workplace, yung W. Yung E po ay education. And then yung T po ay training place or training grounds. Ano po yung workplace? Di po ba? Tayo. Nangyari po si Ma'am. Di po ba si Kapitan? Kung halimbawa, si Kapitan biro sa inyo ng hindi maganda, di po ba pwede yun? Kasi may hierarchy, Kapitan siya. Mayari, biro na kayo, ganda-ganda mo. Ayan, pwede ba labas tayo? Di ba gano'n? O kaya po, hindi po ang gano'n, hindi po ang ganyan. Pwede po yun. Naireklamo si Kapitan. Sexual harassment. Kasi may hierarchy. Kaya sa private, empleyado ka, employer mo, may hierarchy lagi. Di po ba? Yun po yung sa workplace. Doon naman sa education, lagi po yan teacher sa ka-estudyante. Kaya nga po may mga naririnig kayong sumbong. Si Ma'am Eka, si Sir Eka, binaras ako. Totoo pong nangyayari yun. Either sinaktan yung bata physically, o kaya naman po sinabihan verbally, o kaya naman po hinipuan. Mayonnaise niya. Pwede po yun. Kaso nga na, isolated yung cases natin na yan. Dahil nga po, ang school, syempre secretive yan eh. Meron din po yung legal department. So bago po lumabas, sa loob muna. Okay po. Sila po ang nagsasakto. Unless otherwise, hindi po nasiyahan si kliyente o si victim doon sa ginawang aksyon ng management ng school. Saka pa lang po lalabas sa atin, sa MS o kaya naman po sa police. Yun po yung sa education. Yung training naman po, kung kayo po ay may mga anak na atleta, magaling sumayaw. Kasi meron pong di ba? May dancing, magaling mag-volleyball, basketball, may trainer yan, may coaches. Kung doon po nangyari, within the time na gumagawa ng practice, yun ang sinasabi natin, sexual harassment sa training place o training ground. Kung kayo po, limitado nga yan dahil tatlong areas lang. Create niya yun ng Safe Spaces Act. Gender-based na to. Walang pakialam, lalaki, babae, bakla, tomboy ang magreklamo. Basta po, sa palagay niya, siya ay na-damage. Okay po. Paano po yun? Pwede po yan, may mga categories yan. Pero actually, open spaces na po. Sa street, sa public places. Kayo po, di ba? Lalakad. Yung mga tayo na yung tambay, nag-iinuman. Siyempre, yung mga tambay, mga matatabil na yan eh. Diba? Lalo higit, wala nang kinikilala. Sisipulan kayo. Yung iba naman kasi kung sisipulan, okay lang.
sinabi kayo, miss, ganda mo, pahalik niya. Ano, may gano'n. Kaya inom tayo. So, siyempre, bilang babae o lalaki, pwede pong hindi yung gusto yung dating ng sinasabi niya. Pwede po yun. Pasok po yun sa safe spaces. Yung dating pang-kiss, pambubuisip, pambabastos, level up na nga. Hindi pong Safe Spaces Act na intertwined na po ng sexual harassment. Meron din po yan sa education. Kasi hindi lang estudyante ang pwedeng magsumbong ngayon, pati teacher. Pwede nang bumalik. Kung bully yung estudyante, pwede sampahan ng kaso ng teacher. Ganon po ang sa Safe Spaces Act. Kumbaga, tabla-tabla na. Ganon din po sa training. Pwede niya rin pong gamitin ng trainer yung Safe Spaces Act. O kaya pareho tayong training. Di po ba, hinaharas mo? Pwede kitang kasuhan sa Safe Spaces Act. And then sa cyber. Online cyber po. Pwede rin po yan. Safe Spaces Act. Bukod dun sa cybercrime, may Safe Spaces Act ka pa. O baka po meron ng bubuli sa inyo, meron naman po obsessed na obsessed, ano-ano ang ginagawa sa inyong pamubwisit online, pwede po yun, screenshot nila. At saka hanggang maaari, identify niyo yung tao. And then po, dahil nga tayo ay kultura natin, we respect, appreciate yung mga PWD, di ba? Yung persons with disability, senior citizens, saka yung mga breastfeeding mothers. Yan din. Pag po yan, nagreklamo, na nabastos, kahit sa lugar. And then po yung mga kabataan din, kasama rin po yan sa Safe Spaces Act. Yung gumagawa po, iba pa po yung kaso nila, meron pa rin po Safe Spaces Act. Lalo hindi, minor de edad po ang suspect. Pataas po ang penalty. Pero po, yun po ang sinasabi po ng batas. Kailangan po i-adapt to, gumawa po ng ordinansa. Municipal, provincial, municipal, and then barangay ordinance. Kasi po, meron po kasi mga areas dito na hindi naman ganun kataas ang penalty. 1,000, 3,000. Yung po pambabastos sa street. Yan po. Pwede po kasi penalty doon. Penalty naman po 5,000 with matching community service. Yung second offense, 3,000 with matching community service. Pero mahaba po yung time frame ng community service, ha? Ganun po yung sinasaad ng batas. And then, may pangatlo pa. Pag pang-apat na, bigyan nyo ng certification, isang pa na yung kaso. Ito pa po ba? Isa na lang. May tanong po kayo mamaya. Gambling. Sa sugal. Ano bang uri po ng sugal? Lalo hindi naka-registered sa ating PCSO o sa anumang pong agency na authorized, sugal po yun. Mayroon pong kulong yun. Kahit po sabihin yung bingo lang, piso-piso lang katuwaan lang. Oras po kayo mahuli, yun na. Sa batas po kasi napakahigpit na po ngayon. Bingo, basta po may involve po na pera na pustahan. Sigurado po. Yun po ay safe. Kahit mo sabihin yung enjoyment lang ito. Pangalo lang, pangtanggal lang po ng init. Sa patay po, actually po talagang bawal. Pero dahil nga po, siyempre, magkipag-ugnayan tayo, gano'n na lang po. Bibigyan naman po. Pero, talaga pong bawal. Pero may nakakalusot po ba, di ba, sa patay? Naman lang po doon, sinasabi sa barangay, sinasabi kay Hepe, pinapaliwanag naman po yung cause. Sasabihin naman po hanggang ganun lang. Kumbaga, likom lang po na sapat na pondo, pandagdag lang po. Pero po talagang bawal, ha? Hindi ko po sinasabing okay ang patay, okay ang ganun. Bawal po talaga. May batas po tayo ng paparusa. Actually nga po, ang piyansa nito, 36,000. Yung po mga drag racing dyan, yung nagkakaroon ng mga motor, 4 wheels, di po ba sa bypass puso? Marami po kami nahuhuli. 36,000 po yun. Kasi po, kahit sabihin po may pera kayong pamyansa, yung proseso po kasi, yung proseso natin, medyo matagal. Mabilis na nga po ngayon eh. Pero gano'n pa rin, matitikman nyo pa rin ng rest. Okay po. Sana wala akong makita ang taga-dampon. Sana po,
yung nakapag-enjoy kayo, ay nawala ang stress ko, sa ulo ko, diba? Yung visit sa asawa kasi na bingo, ayan. Kapalit nun, laki, diba? 1 week, o kaya 1 week, tapos 36,000. Sa kamay, at paano kunin yun? Diba? Yung nga panayanin, makalimutan niyo pa. Diba? Okay po na. Ang legit ng pusugal ngayon ay Lotto, and then po yung ating STL. Pero yung sa STL lang po, hinahanapan po yan. Kumbaga, kilala niyo naman yung mga, ano natin mga opera, na talagang siya ay legit na opera. Yan po ang mga, and then casino, yung medyo level up na po yun lang po ang legit na sugal. At saka po lahat nung naka-register. Pero yung all others, wala po. Yan po ay bawal at buhuli. Kung may tanong po kayo, pwede naman po kahit mamaya. Kasi meron pa po i-discuss po si Nestor. Iba po lang yan. Yung sa kanya yun, si General. Yung sa akin kasi,